Walang nakapag-prepare sa akin nito mga mi. Talagang surprise. The truth about marrying into an Indian family. Kwentuhan tayo habang nag-skincare ako. So, merong dalawang klase ng marriage sa India. Love marriage or arranged marriage. And obviously, love marriage yung sa amin ng asawa ko. And akala ko, normal na lahat. Kumbaga wala na kaming dadaanan ng mga tradisyon. Pero, it's like you're marrying the whole India. Hindi ko naman sinasabi na literal na entire India talaga yung papakasalan mo. Pero kasi, bago kayo ikasal, dadaan ka muna sa family astrologer o kung sino mang astrologer nila, kung saan babasahin yung mukha mo, babasahin yung basta, isiset nila yung date ng kasal ninyo and kung compatible ba kayo, merong makapal na documents niyan about you and dun sa mapapangasawa mo and kailangan yung oras, yung date, kailangan swak sa inyong dalawa para daw auspicious or maging swerte yung pagsasama ninyong mag-asawa. Start pa lang yun na, hindi pa yun yung buong kasal talaga. Meron pa mga puja and mga fasting schedules. When we say schedules, merong festival na 9 days, tuloy-tuloy bawal ang non-vegetarian food. Or bawal yung may garlic or onion na pagkain. Talagang may mga rules na hindi tayo maiintindihan dahil syempre, culture nila yun eh. Ang gagawin na lang natin is syempre to understand and respect kung ano man yung practice nila. Speaking of culture, kung marami ka nang napapanood ng mga Filipino-Indian couples dito, okay yun, para ihanda mo yung sarili mo. Pero, let this be my reminder to you na kailangan mong alamin kung ano bang klase ng kultura or ano bang klase ng religion yung mapapangasawa mo or yung boyfriend mo para lang prepare mo yung sarili mo kasi napakadami nilang iba't ibang practice. For example, bukod sa, kunyari, iba yung religion nung mapapangasawa mo or nung boyfriend mo, possible din na may iba pang practice dahil depende sa kung saan sila nakatira, north, south, east, west. So, to make the long story short, kailangan mo ihanda yung sarili mo sa kaibahan ng religion practices and culture practices based on their location. Pagdating naman sa food, may mga lugar dito sa India na sinasabi nila hindi daw sobrang anghang ng pagkain nila, pero meron pa rin kaanghangan. So kung ikaw ay somebody who can't tolerate spicy food, kailangan mo pa rin i-prepare yung sarili mo kasi madalas yung hindi pa rin maanghang sa kanila, maanghang pa rin para sa atin. Not unless kung taga Bicol ka at kumakain ka ng Bicol Express, well, pwede mong matolerate yung spiciness ng kanilang pagkain. Pero kung hindi, at ang kinakain mo lang ay yung mga kare-kare, yung mga pagkain na walang spiciness, walang sili, then buckle up. Kilalanin mo yung mapapangasawa mo, yung family ng mapapangasawa mo rather. Kasi may mga ibang family na sobrang strict pagdating sa pagkain nila or sa pagiging vegetarian nila to the point na bawal magluto ng non-vegetarian food sa kusina nila. Pag sinabi nating non-vegetarian, ibig sabihin yung mga meat. So, ang pwede lang lutuin doon ay mga gulay-gulay. Okay? And may mga taon talaga na sobrang strict doon na kailangan sa labas ka ng bahay nila magluluto or sa ibang kusina ka magluluto. Bahala ka, basta wag sa kusina nila. Pero, meron din namang mga understanding or very open na sa mga tao na hindi vegetarian katulad nila na okay na lang din sa kanila na magluto ka ng non-veg sa kusina nila as long as ibang kawali or kaldero yung gagamitin mo sa pagluluto. So yan yung isa sa mga bagay na syempre kailangan nating igalang dahil kultura nila yon after all. Napakadami mo pang kailangang malaman kasi layer pa lang to. Pre, bukod sa kultura, bukod sa religion, may mga iba't iba pa yung ugali dahil iba't iba namang tayong mga tao, di ba? So, kailangan prepared ka emotionally, mentally, and physically, lahat na. Para hindi ka naman yung talagang magugulat ka na, ay, ano tong pinasok ko, di ba? So, ayan na muna for tonight. Na tayo para matulog. Bye!